Isipin mo na lang, isang team na may pwedeng maging pinakamagaling sa buong liga pero isang desisyon lang ang pwedeng sumira sa lahat. Iyan ang kinakaharap ngayon ng Lakers. At kung fan ka, alam mo kung gaano kabigat ang panahong ito dahil ang bawat trade, bawat pirma, bawat desisyon sa summer may epekto sa buong susunod na season. Simulan natin dito. Malaki ang usapan ngayon tungkol sa pangangailangan ng Lakers ng tunay na starting wing. At oo, sang-ayon ako dito, mahalagang assignment ito para sa team. May mga pangalang lumalabas, mga manlalarong may sukat, may depensa, may laban, mga taong pwedeng mag-slot sa 3 o 4 na posisyon at magbigay ng flexibility sa lineup. Ang ilan sa kanila ay mas mainam sa wing forward role, ang iba naman ay mas maliksi, pwede sa maraming assignment. May isa pang pangalan na kung pwede lang talaga silang makuha, magiging perpekto. Pero alam nating lahat, hindi laging madali ang mga bagay na ganito. Pero heto ang punto ko. Hindi kailangang magmadali ang Lakers, hindi kailangang pilitin ang ECU. Kung may pagkakataong bumukas, kung may fair trade na darating, halimbawa ay kapalit ng isang manlalarong hindi gaanong ginagamit, syempre dapat kunin agad iyon, walang pag-aalinlangan. Pero kung wala namang ganong klaseng deal na nakalatag sa mesa, bakit hindi na lang maghintay at panoorin kung sino ang babangon mula sa kasalukuyang roster? Bago pa man dumating ang bagong pirmahang manlalaro, meron na akong ganitong pananaw. Ngayon na nandito na siya, mas lalong bumagsak ang argumento ko. Dahil narito na ang isang batang may potensyal na maging pangunahing wing balang araw kahit hindi pa ngayon. Hindi ko sinasabing hindi niya kaya. Sa katunayan, hindi ako magugulat kung maabot niya iyon kahit sa season na ito. Kung tatanungin mo ako, mas gusto ko siyang maging pangalawang opsyon muna, hindi agad ang unang linya ng depensa at OPE. Janice, pero kung ipupwesto siya bilang panguna ngayon, pwede naman. Itapon siya sa apoy, ika nga at hayaang matuto habang naglalaro. Hindi ko rin iyon kinasusuklaman bilang diskarte. Ngunit sa halip na magsakripisyo ng mahahalagang piraso ng team para lang mapabilis ang proseso, bakit hindi gamitin muna ang mga taong nandyan na? May isang manlalaro sa kanilang roster na maaaring sagot din sa pangangailangan sa 4 na posisyon. Atleta, mahusay sa depensa, marunong bumasa ng laro, marunong tumira ng bukas na 3-point shot. Kung siya ang sagot, bakit hindi subukan muna? May isa pa na may matibay na relasyon sa kanilang bagong superstar mula sa nakaraang team nila. Pwede ring bigyan ng pagkakataong mamuno sa loob ng court. At dito pumapasok ang isang bagay na madalas nakakalimutan. Dahil sa taas at laki ng kanilang bagong superstar, madalas hindi napapansing pwede rin siyang ilagay sa posisyon 3 o 4, depende sa laban. May mga sitwasyon kung saan pwedeng ilipat ang lineup depende sa kalaban. Flexible ang mga pagpipilian at kaya nilang maging creative depende sa sitwasyon. Ngayon, huwag din nating kalimutan ang mga batang manlalaro. Oo, magandang addition ang bagong pirma, pero may mga rookie at young player din sa roster na kailangan lang ng pagkakataon para patunayan ang kanilang sarili. Alam kong may ilan sa kanila na kitang-kita ang galing sa Summer League, pero tandaan, iba ang Summer League sa tunay na laban. Iba kapag kalaban mo na ang mas malalaki, mas mabilis, mas matibay na manlalaro sa bawat gabi at kailangan mong harapin ang pinakamahirap na assignment. Hindi iyon ang klaseng presyon na gusto mong ibigay agad sa batang manlalaro sa isang team na naglalayong manalo ng kampyonato. Pero may isa pang batang manlalaro na malaki, may angking kakayahang tumira sa maraming posisyon sa depensa, mula guard hanggang forward, minsan kahit center. Hindi ko sasabihing itapon mo siya para harapin ang pinakamataas na antas ng manlalaro sa liga. Pero kung kailangan siyang lumipat at tumulong sa depensa, sa tingin ko, kaya niya yon. Kaya bakit hindi bigyan ng laro ang mga batang ito? Subukan sila sa totoong minuto at tingnan kung ano ang kanilang maidudulot? Ito ang punto ko. Kung may perpektong deal na lalabas, kunin agad yon, walang duda. Kung sino man ang magiging available sa tamang presyo, kunin mo. Pero kung wala, malamang na naroon pa rin sila hanggang sa trade deadline at mas malamang na mas mura pa sila kunin sa panahong iyon.
Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit may saysay ang paghihintay. Sinong makaalam, baka sa daan ng season, lalabas na ang kailangan talaga ng team ay hindi wing kundi backup center o ibang posisyon na hindi mo inaasahan. Ngayon sasabihin ko sa inyo kung bakit mahalagang huminto tayo sandali dito. Kung nakikinig ka pa rin at may kwentong tulad nito na tumatama sa puso mo, ang paghihintay, ang pananalig, ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga taong hindi pa napapatunayan, i-share mo ito. Baka may kakilala kang kailangan ding marinig ito ngayon. Balikan natin. Ang problema kapag biglang kumuha ng bagong manlalaro sa gitna ng season, kailangan pa nilang bilisan ang proseso ng pag-angkop. Sa halip na magkaroon ng buong training camp, pre-season at ilang dosenang laro para matutunan ang sistema, kailangan nilang matuto habang tumatakbo na ang oras. Mas madali ang pag-angkop ng isang rotation player kaysa sa isang taong inaasahan mong maging pangunahing starter. Iyon ang katotohanan na hindi laging binibigyang pansin sa mga usap-usapan tungkol sa trade. Pero heto rin ang totoo, meron talagang pagka-urgency dito at naiintindihan ko iyon. Pakiramdam mo kailangan na ngayon din. Pero kapag huminto ka saglit, huminga ng malalim at tumingin ng mas malawak, mapapansin mong hindi naman kasing apurahan ng tingin mo. Paano kung ang sagot ay nasa harapan mo na sa mga manlalarong meron ka na ngayon? Hindi mo malalaman hanggat hindi mo sila binibigyan ng pagkakataong maglaro ng sama-sama, matuto sa isa't isa at mahanap ang kanilang ritmo bilang isang koponan. Dahil narito ang katotohanan na pwedeng maging isa sa pinakamahusay na koponan ang team na ito. Isipin mo na lang, ang superstar guard nila, kung minsan ay walang kasamang ibang bituin, umaabot pa rin sa antas ng elite scorer at playmaker. Ang bagong wing signee, patuloy sa momentum ng nakaraang season. Ang center nila, mas lalong titindi ang laro dahil sa presensya ng superstar sa tabi niya. Kung magkakadikit ang lahat ng piraso ng maayos, pwedeng maabot ng team na ito ang taas na hindi inaasahan ng marami. Pero oo, meron ding posibilidad na kailangan talaga sila ng dagdag na manlalaro. Isa o dalawang wing, isang matatag na backup sa gitna. Wala tayong tiyak na sagot ngayon. Ang alam lang natin, marami silang magagandang pagpipilian at ang pinakamahalagang bagay ay ang tamang desisyon sa tamang panahon. Hindi ang pagmamadali dahil lang sa presyon ng panahon. Sa huli, para sa akin, mas gusto kong maniwala na magiging maganda ang darating na season para sa kanila kahit hindi pa perpekto ang lahat ng piraso. Hindi ibig sabihin na dapat manahimik at walang gagawin. Kung may pagkakataong lalabas, kunin agad. Pero kung wala, hayaan lang munang lumaki ang mga batang manlalaro. Hayaan munang matunto ng team ang sarili nilang ritmo. Kapag dumating na ang tamang oras, malalaman din natin. Kaya iyan ang tanong ko sa inyo. Kayo, ano sa tingin ninyo? Maghintay ba o kumilos agad? Isulat sa comments ang opinyon ninyo dahil gusto kong marinig ang panig ninyo dito. At kung nag-enjoy kayo sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mga susunod pang kwento at analysis. Maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod.